I'd like to call my good friend Representative Romy Acop for his interpellation or manifestation. Thank you, Mr. Chair. Meron po akong kaunting katanungan, Mr. Chair, sa ating mahal na ombudsman. But at the outset, I would like to laud the ombudsman kasi siya lang po ang agency na nagsasabi he can live with his budget. Wala pa po akong naririnig na head of agency, head of department, na nagsasabi he will live with the budget given him by the government. So, congratulations po, Ombudsman Samuel Martires. Now, the COA at saka yung Ombudsman, they are supposed to be the guardians or the agencies primordially responsible for our anti-corruption operations insofar as our government is concerned. Sana po magkaroon po ng cooperation yung COA at saka Ombudsman kasi kailangan po silang mag-coordinate para po dun sa mga kaso na dapat ma-file sa korte. Because I agree with the Ombudsman when he stated na yung endemic na po ang corruption. Why? Because in the Corruption Perception Index, among 6 ASEAN nations, tayo po ang pang-anim eh. Where Singapore, Malaysia, Vietnam, Thailand, and Indonesia are above us insofar as Corruption Perception Index is concerned. Nandun po tayo sa huli. Now, may I ask the Ombudsman, bakit po yung, insofar as your case statistics are concerned, from 2020, your conviction rate was 61.2%. It went down to, in 2022, to 26.5%. May I know what caused this drop insofar as your conviction rate is concerned, Mr. Chair? Your Honor, ito po yung sinasabi ko kanina, the unfair evaluation of the Office of the Ombudsman, where our performance is based on the conviction rate. The Office of the Ombudsman functions as a prosecutor and not as a judge. Whatever findings we have, insofar as we are concerned, there is probable cause. Insofar as we are concerned, our case is strong. The only problem is, pagdadating po sa husgado, iba po ang pananaw ng huwes, whether with the Sandigan Bayan or with the lower court. So, I reiterate that we should not be judged on the number of convictions that we have. Hindi naman kami pwedeng maging investigador, a prosecutor, and a judge all at the same time. So we stop at the role of being a prosecutor, investigator, and a prosecutor. So ito lang po ang hinihiling ko, not only in Congress, but also with those who would rate the Office of the Ombudsman, especially Transparency International, some agencies of the United Nations, wag naman kami sasabihin, i-rate kami on the basis of our performance as conviction sa court. Hindi ho kami ang husgado eh. Kami ay prosecutor. We cannot tell the justices of the Sandigan Bayan or the judge of the Regional Trial Court, i-convict ninyo. Of course, we cannot do that. In much the same way, not if we secure conviction from the Sandigan Bayan, the accused goes up to the Supreme Court, ibang pananaw ng Supreme Court, reverses the Sandigan Bayan, and convicts the accused. Marami yung ganyan eh, or acquits the accused. So, I find it so unfair that the Office of the Ombudsman or our fight against corruption is based on the number of convictions. E ano na lang ho ang nangyari sa mga pinaghirapan, pinagpawisang mga investigasyon sa mga kaso, where we even go to the extent of going to Patikul,
We go to the extent of, going to, in fact, one of my prosecutors, one of my investigators has to resign. He was threatened by a mayor in Region 6. Nanghihingi po siya ng mga dokumento, sinigawan siya ng hindi niya alam na yun ang mayor. Tinanong siya, sino ka? Dahil hindi niya kilala, sumagot din siya, sino ka rin ba? So, from that time on, he was threatened by the mayor. He has to resign, and he's now in Canada. So ito yung mga facts, mga realities na dinadaanan namin na hindi na-appreciate itong mga nagre-rate sa amin. Ang tinitingnan lang po yung conviction rate. Sana po wag yung conviction rate. Dahil kahit ano pong sabihin namin, kahit i-assign ko dyan ang isang napakagaling na abogado, kumuha pa ho kami ng isang private lawyer na napakagaling, kung iba po ang pananaw ng husgado, wala kaming magagawa. Sana husgan kami sa aming disposal rate, sa number of cases that we dispose every year. Yun lang po, Your Honor. Thank you very much. Thank you, Mr. Chair. Hindi ko naman po hinuhusgahan yung conviction rate ng Kwan. I just read the statistics insofar as your case statistics are concerned. But if we look at your evaluation rate, it's from 2020, it's 52.5%. It rose to 80.1% in 2022. Kita po naman dito sa statistics na ito. Kaya lang po nagiging curious po ako sa pagtatanong kung bakit ganito. So I find your answer logical, sir. So I will go to the next issue, which is your budget. Sir, excuse me po. Ipagpaumanin po ninyo, pero I'm not pointing an accusing finger. Nakasanayan pong gawin ng mga tao sa ombudsman na gumawa ng ganiting report na inilalagay yung conviction rate. Ayoko na lang pong baguhin yon, baka magmukhang kontrabida po ako sa mga predecessors ko. Maraming pong salamat. Thank you. Mr. Chair, if we look at the budget of the Ombudsman, its cost structure would be 3.4 billion for general administration and support. It's because of their PS, and 30.2% or 1.5 billion for operations. Now, kung titingnan po natin yung operations budget nila, the bulk would go to anti-corruption investigation program. The second one would be anti-corruption enforcement program, and the third one would be corruption prevention program, which would take 6.4% of their operations budget, and 84.3 million for Ombudsman Public Assistance Program. May I just ask, Mr. Chair, bakit po yung prevention aspect dito ay mas maliit po ang budget kaysa dun sa anti-corruption investigation program at saka anti-corruption enforcement program? Hindi po pa dapat mas maganda yung gastusan na lang po natin ng mas malaki yung ating prevention, kasi we are preventing the commission of corrupt practices. Kung titingnan po natin, parang ang emphasis natin is after the fact, hindi po yung prevention aspect, Mr. Chair. Mr. Chair, Your Honor, yung pong prevention program ng Ombudsman, this pertains po sa mga seminars o training programs na ginagawa namin sa kabataan and some various government offices. Para lang po sabihin sa kanila ano ng mga batas tungkol sa corruption o anti-corruption. Kaya medyo maliit lang po ang budget namin kasi ang ginagastusan lang naman po doon yung materials at saka pagkain. Hindi na po kami nagbabayad ng mga resource persons dahil mayroon na po kami sariling resource persons within the office. So kaya medyo maliit lang po ang budget para doon.
Thank you. Would you agree with me, Mr. Chair, that we should increase the budget for corruption prevention? Kasi yun po ang kailangan natin i-prevent natin. Hindi po yung we act after the fact. Yun po yung aking punto lang. If I ask the personal opinion of the Honorable Ombudsman, would he agree to this? Your Honor, 1,001% I agree with you. Marami pong salamat, Your Honor, and Mr. Chair, marami pong salamat. Thank you. Thank you, Representative Acop. Now let's go to another majority member, Representative Loreto Acheron, please. Thank you, Mr. Chair. Thank you and to the Ombudsman and the other members of the Ombudsman family. At the outset, let me thank the Ombudsman for being honest, forthright, and candid in your answers. Sana ganito po ang lahat ng mga nag-a-attend ng ating committee or budget briefings. Magiging example po sana kayo sa mga ibang nag-a-attend dito na masyadong mahaba ang mga sagot, hindi naman matumbok yung ano yung tama sa kanilang mga sinasagot. So anyway, I'm very thankful for that initial way of answering by the Ombudsman. Ang tanong ko lang po is yung, meron po ba tayong problema sa dispatch or assignment ng ating mga Ombudsman prosecutors sa mga kaso natin sa probinsya, sa ating munisipyo? I'm referring to the cases, anti-graft cases, na nandiyan po sa mga first level courts, ano? Na karamihan ay nagiging sanhi po ng delay ng disposition of cases dahil laging sinasabi, we have to postpone this because there is no Ombudsman prosecutor. Dahil halimbawa po sa Mindanao, ano, sa Southern Mindanao, specifically in Sarangani and South Cotabato, napupuspon pa mga kaso dahil ang mga regional, ang ating Ombudsman prosecutor ay manggagaling pa po sa Davao. So, pag walang Ombudsman prosecutor, postpone mo na yung kaso, nagrereklamo po ang ating mga litigants o ang ating mga kasama sa husgado. Mr. Chair, Your Honor, I mentioned earlier about the creation or the hiring of lawyers to be assigned to each of the province throughout the Philippines. We will be able to address the situation where hindi na DOJ prosecutors ang mag-appear in court, but ombudsman, lawyers, or prosecutors will be the one to appear in court. Rest assured that in the province of Sarangani or its neighboring provinces, magkakaroon po. At least, kasi tinitingnan po namin, like in the province of Sarangani, ano po yung mga municipalities na pwede mong i-cluster, where the people, it will be very convenient for the people to travel. Ang travel time nga na inaano ko sa kanila is at least mga 2 hours. More than 2 hours, gawa tayo ng isang cluster. Para yung mga nag-ano ng clearance, just in anticipation sa clearances, pagpa-file ng complaint, hindi na sila kailangan pumunta para all the way to Cagayan de Oro or to Davao City. So there will be in each of these provinces, Jensan, Sarangani, Zamboanga. Zamboanga po kasi napakalaki din, nakahirap puntahan, no? From Davao City going to Zamboanga, iikot ka pa eh. So, wag ko kayo mag-alala. Before the year ends, magkakaroon po ng mga lawyers po doon sa probinsya ng Sarangani. Maraming pong salamat. Mr. Ombudsman, in the meantime na wala pong pang na-appoint na maraming prosecutors from the Ombudsman, ano po yung hakbang na ginagawa natin para po ma-solve yung or ma-address yung concern na gano'n po sa mga probinsya? Dahil kadalasan po ang nangyayari, it's either napupuspon o yung iba naman, pinapatinan na lang ng mga prosecutors natin from the DOJ. I mean, is that an existing policy, memorandum, or ano po ba, internal arrangement between your office
in the Department of Justice in the local level na pag wala ang government, ang ombudsman prosecutor, pwede na yung mga local prosecutors or provincial prosecutors? Your Honor, please, Mr. Chair, there is an existing memorandum of agreement between the Ombudsman and the Department of Justice na mag-represent sa amin sa ibang mga lugar ay ang DOJ prosecutors. So they have been deputized. And the Ombudsman also has the authority to deputize any lawyer in the government, like the Department of Justice, na mag-represent sa amin. But to avoid this conflict, because I know that the prosecutors from the Department of Justice are also very busy with their own cases, to solve this situation, napagkasunduan po namin na mag-hire kami ng additional lawyers or who will act as prosecutors doon sa mga probinsya na yon. Ilalagay po namin not just in Davao City, pero distribute namin sila sa buong Visayas and Mindanao and Luzon. Lastly lang po, kailan na po ang ating hiring? Kasi ang dami ko pong aplikante sa inyo. Mag-uumpisa na po ba para matulungan natin ang ating ombudsman na talagang mag-prosecute ng mga kaso, lalo na sa mga probinsya po na hindi rin po nagagampanan ng mga taga-Department of Justice prosecutors ang kanilang trabaho na tulungan ng mga ombudsman dahil po talagang kulang din po talaga ang ating prosecutors from the ombudsman. We have already, for Luzon, Visayas, Mindanao, and the MOLEO, which is the military and other law enforcement offices, nagsimula na po kami mag-interview. Ang problema nga lang po, bawat isang item lang, isang posisyon, between 80 to 100 po ang applicants. So medyo dito nahihirapan. So ang pinag-uusapan namin ngayon, baka wag na yung Deputy Ombudsman na mag-interview mismo, kundi mag-designate siya ng ibang tao na mag-interview, tingnan lang yung transcript of records o yung ibang experience ng isang applicant para makasimula kami ng mag-hire. But I assure you, as I have said a while ago, that we will start hiring before the end of the year. Thank you po, Mr. Ombudsman. Isang follow-up lang po, Mr. Chairman. Ano na po ang magiging basic qualification ng ombudsman prosecutor na ina-appoint natin? Or by experience, ano po ba ang inyong kinakailangan? Base po kasi ngayon, Mr. Chair and Your Honor, base po kayo ngayon sa naabutan kong qualification standard. Ang prosecutor must be a lawyer at least for the past 3 years. Mayroon siyang experience sa trial para maabot niya yung salary grade na that is required. We will be starting with salary grade 25 sa ngayon. At mayroon sana akong hiling in relation to this doon sa retirement law ng ombudsman na yung mga lawyers occupying salary grade 25 ay hindi po kasama sa retirement. Kami po magsasubmit ng isang recommendation, isang bill amending the retirement law of the ombudsman na yung mga lawyers occupying salary grade 25 must likewise be covered by the retirement law of the office of the ombudsman. Kanya lang po nangyaring ganito dahil ang sabi nila, mapopromote din naman itong mga salary grade 25 to 26 or 27. Puro bata po ang mga empleyado ng Office of the Ombudsman. So bago po ma-promote, o chances of being promoted from salary grade 25 to salary grade 26, baka nauna pa nag-retire yung salary grade 25 sa sinusundan niya ang salary grade 26. So it's just best to amend the law, make the retirement in the Office of the Ombudsman start with salary grade 25 for those occupying lawyer positions or those involved in the anti-corruption activities. Thank you very much, Your Honor. Just one